or surround yourself with people that makes you happy. Then, take care of yourself. Syempre, yun naman mahalaga. Be healthy, hindi lang naman sa emotionally. Syempre, physically dapat you have to take care of yourself. Then, practice mindfulness and meditation. So, yung meditation, nakakatulong rin para kumalma ka, tsaka yung syempre, magkaroon ka ng self-reflection, clarity sa buhay. So, na-input naman sa work. So, sabi dito, kapag daw, ano daw yung nagiging effect ng pagkakaroon ng, kunyari, sobrang positive. Kasi sometimes parang sabi ko nga, parang sa akin kasi parang overhype na rin yun. Kasi yun nga, nagkakaroon ng unrealistic point of view yung ibang tao na dapat maging positibo lagi or something like that. So sabi dito, instead of motivating people with false sense of enthusiasm, workers could become disengaged and frustrated by pretending they are happy. So this can have negative impact as the real problems are overlooked because no one wants to point out the mistakes and missteps happening all around. So ibig niya lang sabihin na yun nga, dahil nga lang sa puro positibo nangyayari, wala naman nasusolusyonan. So dapat daw we have to face our problems. So dapat prioritize kung ano dapat yung mga dapat i-improve. Kung ano man yung nagpapahirap dun sa mga workers. So sabi dito, constantly having to act the part could lead to burnout. A company can't have everyone always being happy or pretending to be forever. Sooner or later, they will revolt or quit. So yun. So they, if they felt with only followers who are too afraid to speak up, many will start looking for new jobs. It will be hard to retain workers and even more challenging to recruit and onboard newcomers as word gets out about how much pressure has been exerted on the workforce to pretend they are always happy. So, syempre, you have to manage pa rin kung ano yung magkaroon tayo ng realistic view when it comes to everything, hindi lang naman sa work, but in general. Having a positive attitude leads to positive outcome. So parang kung ano yung nasa laman ng isip mo, yun yung magiging kilos mo. Kung ano naman yung kinikilos mo, yun yung magiging resulta Parang ng ginagawa mo. Loud supports. Diba? So kung pangit yung iniisip mo, pangit yung magiging kilos mo, and then pag pangit yung kinikilos mo, pangit yung magiging resulta ng trabaho mo or ng ginagawa mo. Parang gano'n. So balik na rin mo, vice versa. Kung maganda. So parang sa akin, yun yung isang magandang way ng having a positive attitude. No, tapos parang meron din akong isang nabasa na quotes or lines na parang sabi nila, parang pag sometimes you nasa dark place ka, iniisip mo na inilibing ka, pero yun pala itinanim ka para mag-grow into some better individual or parang isang puto na pag binaon tumutubo bilang isang malaking puno na maraming gamit pagka nag-grow na siya into yun. So, parang mas marami na makaka-appreciate sa'yo pagka naging isang puno ka na or fully grown individual na. Yung negative, pero syempre, wag na lang natin masyadong mag-focus na baka ganito yung mangyari, ganyan. So, isipin na lang natin na lahat ng bagay may magandang kalalabasan. Ano po yung responsibilities ko as a person, as a father, as a family member, di ba? Yun lang para sa akin. Kasi marami tayong pwedeng panghugutan sa iba-ibang bagay. Maraming bagay na pwedeng mag-motivate sa atin. Pero yung sa akin kasi is to know your responsibility. Diba? Kasi pag alam mo yung responsibility mo, may gana kang bumangon sa umaga kahit napakahirap. Kasi ang responsibility mo, halimbawa sa sarili mo is kailangan mong pakainin yung sarili mo, kailangan mong pakainin yung pamilya mo. So papasok ka ng maaga. Papasok ka sa oras para walang bawas yung sahod mo. Looking back lang, parang nung high school, then college, then nagka-first work ako. Super yung parang hindi pa nangyayari pero iniisip mo na. Yung parang pinaplano mo na tapos nag-ano ka na parang anxiety mo. Kunwari, gano'n mangyayari bukas, parang kailangan ganito, ganitong oras, ganitong ganyan. Kung may reporting man ako, dapat ganito yung outcome, ganito yung sasabihin ko, yung mga kailangan plano. Pero may tao nagpa-realize sa akin na parang hindi mo dapat planuhin yung mga hindi pa dapat nangyayari. Parang gano'n. So parang do your best all the time. Tapos yung tama yung sabi ni Ma'am Gina, parang surround yourself with positive mindset people. Parang So parang ando na rin talaga lahat yun.
Thank you, Ma'am Gina. Pero andun nga yun, parang kunwari, di ba parang yung sa sarili mo, di ba parang may negative thoughts ka na baka hindi mo kaya tong isang bagay na ganito. Pero may taong paparealize sa'yo, kaya mo naman pala, tapos mas mahihigitan mo pa yung ine-expect mo na kaya ng sarili mo. Ayun po. Thank you so much. After ng graduation mo college, di ba, doon mo pa lang makikita yung reality, di ba? Na meron ka palang mga ganitong kakaharapin. Dati sobrang burnout ako sa buhay ko kasi sobrang ang daming challenges, di ba? Tapos, sabi ko, paano ko ba yan? Parang alam mo yung gusto ko lang nagkukulong ako sa kwarto habang pinag-iisipan ko yung mga problema. Tapos, doon ko napansin unti-unti na lalo lang akong nilalaman ng problema. Parang lalong lumalala yung situation ko. Hindi ako nakakaisip ng solution. Hindi ako makafocus sa lahat ng ginagawa ko. Kasi doon lang ako nagpo-focus sa puro negativity. Niniisip ko lahat, nag-overthink ako. So, ang siguro natutunan ko na lang siya kung paano ko i-lift up yung sarili ko. Kasi kahit anong hingi mo ng payo sa mga taong nasa paligid mo, kahit ma-surround ka ng mga positive na tao, sarili mo pa rin talaga yung mag-lift up sa'yo. Ikaw at ikaw lang. So, ang ginagawa ko, ina-accept ko na ito talaga yung nangyari. Nag-failed ako dito sa ganitong bagay. Bibigyan ko ng time yung sarili ko na parang, kumbaga, isipin kung ano yung naging problem, bakit ako nag-fail. Until ma-realize ko na magkakaroon ako ng sariling solution dun sa problem. Ang siguro, minamotivate ko yung sarili ko in terms of embracing the mistakes and failure. Ayun yung ginagawa ko. And then, kapag okay na ako, naisip ko na kung saan ako nagkamali, paano ako nag-fail. Sunod ko namang iisipin is, yung ko naman yung sarili ko. I-motivate ko yung sarili ko na, it's okay, sa susunod naman pwede mong itry ulit yan. Next time, ito na itama mo na. Gawin mo na kung ano yung dapat. Kung saan ka nagkamali, ayusin mo. Ganun yung ginagawa ko. So, para sa akin, talagang, kailangan mo lang i-accept palagi sa sarili mo na mayroong negative at negative na mangyayari sa'yo. Pero at the same time, lagi mo rin i-ready yung sarili mo na kailangan bumangon ka, ayusin mo ulit. Kasi yun lang naman yun balance lang palagi dapat Merong negative na mangyayari sa'yo, pero at the same time, lagi mong i-focus na merong positive na solution sa lahat ng problem. Kasi wala namang problema na walang solution, di ba? It takes time. Ako, ganito. Mga nakaraang taon, daming challenges, pero sabi ko, okay lang yan, matatapos yung taon na to, babawi ako, babangon ako ulit, gagawin ko lahat ng best ko para lang, survive ako. At the same, next time, makikita ko na lang sarili ko na, yung goal na sinaset ko noon, andun na ako. Ganun lang siya. So, lagi mo lang i-motivate, magkaroon ka ng compassion sa sarili mo. Hindi palaging dapat criticism yung ibigay mo sa sarili mo. Kasi palaging nag-umpisa sa sarili yun. So, compassion lang talaga. Hindi ka pwedeng maging hard palagi sa sarili mo. Kasi at the same time, kung hindi mo a-accept yung negativity sa buhay mo, ma-feel invalidated din yung ibang tao na nakakaranas ng gano'n na positive yung mindset mo, tapos negative yung kaibigan mo, di ba? Meron siya problema. Na-invalidate sila. Parang nafe-feel nila na unheard, gano'n. Kasi na-experience ko parang feeling ko unheard. Parang sobrang pity naman ng pakaramdam ko sa sarili ko. Pero sabi ko, hindi pala dapat gano'n. Dapat, balance lang. Hindi pwede magpalaman ka sa negativity. Hindi pwede masobrahan ka sa positivity. So, compassion lang palagi, tapos huwag masyado sa criticism. Yun lang po. Thank you. Para sa akin guys, yung motivation mo kung paano pa ako magiging mas better sa susunod na araw. And then sa future, parang ganun. And then, para sa akin guys, para magkaroon tayo ng positive mindset, kilalanin niyo si God. And then, isabuhay niyo kung ano yung like sa mga gospel, mga ganun. Kung nagsisimba kayo, meron kayong makukuha talaga sa gospel.
at yun ay isa sa buhay nyo. Talagang magkakaroon kayo ng positive mindset. Tapos, yung positive mindset kasi depende sa faith nyo guys. Minsan kasi may positive mindset tayo pero yung faith natin is wala lang. So useless lang din yun. Sige, magbibigay ako ng example. Eto guys, nangyari to sa akin last. Parang COVID time ba to or something ba yun, kinakabahan ako. Hindi guys, kasi that time, nagkasakit yung kuya ko. And then, oh my God. Nagkasakit yung kuya ko. Tapos actually nasa hospital na siya. Then, dito ako sa Manila that time, siya sa probinsya. Then, tumatawag sila sa akin, sabi nila, yung kuya mo, ganito, ganyan. Tapos, sabi nila, yung sabi ng doktor, yung anak daw niya, pinapatawag na para na lang, kasi para makita ba. Pero dapat, bawal talaga yung anak niya doon. Kasi, pa lang ma'am, parang 1 year old pa lang, mahigit yung bunso niya noon. Tapos ako, grabe, nanginginig ako that time na hindi ko maintindihan. Alam nyo ba guys, yung ginawa ko, sabi ko wala talaga akong magagawa. Maliban sa pera na ipapadala ko lang, wala talaga akong magagawa. Sabi ko, yung tanging magagawa ko na lang is prayer. Grabe, sobrang miracle yung nangyari guys. Kasi that time, sinasabi na ng doktor na wala na daw silang magagawa kasi yun na yung talaga, hanggang dun lang talaga yung kaya nila, ginawa naman na daw nila lahat. Ewan ko ba, the next day na parang naging normal na lang na wala naman akong balita sa kanila na pero sabi nila medyo nag-okay na daw yung kuya ko. Guys, hanggang ngayon buhay yung kuya ko. Miracle yun. Tapos, yung pangalawa guys, neto lang, last month lang ata yun nangyari. Out of nowhere na nag-browse ako ng Facebook ko. Tapos, yung bata na yun, actually taga sa amin yun, pero hindi ko siya kilala, hindi ko siya nakita. Pero lagi ko nakikita yung post ng tita niya na, yun na nga, may taling daw yung buhay niya, kasi parang ano bang sakit nun. Basta, dyan pa nga yung mga ko saan. May taning daw yung buhay niya guys, pero yung faith ko, hindi. Parang ganon, parang maano ko talaga yung faith ko na, hindi yan, prayer lang. Tapos, mini-message ko nang po-post nun, pero hindi ko naman kilala, hindi ko kaano-ano, di ba? Parang friend ko lang siya sa Facebook. Tapos, sinesendan ko siya ng mga prayers, ng mga, na eto yung ipipray nyo, gawin nyo to in 1 week or something ganun. Tapos, tiwala lang. Tapos, maging united lang kayo sa prayer lahat ng magpamilya. Yung advice, guys, binibigay ko. At the same time, grabe yung faith ko talaga na hindi, mabubuhay itong bata na to. Pero hindi ko siya kilala ha, hindi ko rin siya nakita. Mabubuhay itong bata na to. Umuwi yung father niya, si Man, kasi niya may taning na yung buhay niya. Umuwi yung father niya guys. Pag uwi ng father niya, mga ilang araw nakalabas siya sa hospital. Ngayon doon siya sa kanila, normal na. Oo, yun yung ma-share ko talaga na. Tapos kailangan kung yung positive mindset natin, hindi naman kasi lahat binibigay sa atin. Actually, may mga hinihingi tayo, lahat naman tayo nag-hoping sa positive Pero minsan, hindi lahat yung binibigay. So, wag natin yung gawing negative, guys. Kasi, may purpose doon. Hindi mo lang alam sa ngayon. Pero yun kasi, kung hindi man yun nabigay sa'yo, or hindi man natupad yung hiningi mo, ibig sabihin, may mas better pa na darating sa'yo. Yun lang. Kaya, lagi lang tayo maging positibo sa buhay. Yun nga, tama naman yung sinabi nyo lahat siguro na kung ano yung sinasabi mo, kung ano yung iniisip mo, yun yung i-attract mo. So, kung positive yung iniisip mo, guys, yung ma-attract sa'yo is positive din. Huwag tayo mag-focus sa problema. Kasi kung mag-focus tayo sa problema, kaya nga may problema, di ba? Kasi may solusyon. Yun yung doon. Doon tayo mag-focus sa solusyon. Huwag natin isipin yung problema. Yun lang. Tapos lagi natin tatandaan na tiwala lang guys, lagi. Kasi makukuha natin kung ano yung gusto natin. Kung meron tayong tiwala sa sarili at lalong-lalo na kay God. Yun lang po. Thank you.